Magandang umaga sa lahat. Ako nga po pala si Ginoong Randel Figaron at may ikukwento ako sa inyo. Sa ikalawang bahagi, kwento ni Tugon Kudig Sigaw. Bim, bakit ka nag-aalala tungkol sa mga unggoy mo ngayon wala na? Wala namang batas ng Pilipinas noong mga panahong iyon. Kapag lubha kang namumblema, baka ka mamamatay. Tungkol naman sa pagkagutom, ang mga kamay mo'y di naman nauubusan ng kanin. Sagana ang mga bunga mula sa lupa. Umusbong ang mga ito mula sa lupa. Makikita ang tubo sa lahat ng dako. Sa nakalipas na taon, walang ibang batas kundi ang batas tribo. Nang dumating ang Kyofu, nabuo ang mga korte. Sa ngayon, ang kagubatan natin ay naging trusuhan. Ang mga puno ay ginawang mga truso ng mga bahay ng mga gubat dahil sa nasasayang na mga puno. At ang mga unggoy na hinahanap mo ay nagtungo na sa pinakamalalayong mga kagubatan. Tinatakbuhan nila ang mga mangangaso. Magkagayon man, di ka dapat mabahala kasi marami naman ang kapalit. Sa kalupaan natin ang mga kabundukan, umusbong na lamang at sukat ang mga bagay-bagay. Nariyan ang mga batas ni May Tuan. Nakaabot na rin sa atin si Marcos. Nariyan ang banal na salita ng Diyos. Ang simbahan, kaya isa lamang sa pagkasira ng isip ang ginagawa mong paghahanap ng mga baboy damo, nagmumula iyan sa demonyo. Para hindi ka mahulog, hanapin ang matuwid at totoo. Doon kung saan maraming pera ang naghihintay sa iyo. Ganyan ka dapat mag-iisip. Kung nakakaani ka ng mga gulay tulad ng sitaw, ilagak sila sa isang tindahan at maaari itong palitan ng tuyo at bitsin. Isang tindahan at maaari itong palitan ng tuyo o bitsin. Sa ngayon, kahit na maubos mo ang iyong bigas, marami rin namang bigas na ang nasa Maynila. Ganito na nga ang kapalaran ng Tibuli. Ang malawak na lupain ay inaagaw sa kanila. Dumarating ang Kyofu upang agawin ang malawak na lupain. Ang patibong ito ay kahit naman ang mga taga ay nagbibigyan ng mga posisyon at responsibilidad. Itinatayo ang mga barangay at mga istasyon. Mga kapitan dito, kaya ang iyong mga baboy damo, ang mga unggoy ay nagsisilayo na. Hindi na pwedeng paamuin ang iyong mga bon. Bakit nga nangyayari ang lahat ng ito? Dahil ba naririnig na nila ang mga granadang nasasabog sa ilalim? Ang dahilan kung bakit wala ng mga baboy damo ay sapagkat takot sila doon sa may mga dalang luntiang bag. Takot ang mga ibon doon sa may mga dalang pana. Ganyan nga kalakas ang sistema ng Kyofu. Ang sistema niya ay agawin ang lupa upang mawalan ng kalalagyan ang Tibuli. Dumayo rito ang Maynila dahil sa ating pagsasayaw. Sigaw ng kulintang na lalong gumaganyak sa kanila. At ang kanilang mga plano ay natutupad. Hindi naging matagumpay yaong sa Tibuli. Dumating ang panahon ng paghuhukay, makikinita mo kaya ang pagdaloy ng mga gintong bato. Karaming tao ang nangamatay dahil sa paghabol ng kumikinang ng mga sinsilyo. Kung ganito na lagi, mas mainam pang bumalik sa pagtatanim ng gabi para ipalit sa palay, magtanim ng kamuti para ipalit sa tuyo. Saka ayusin ang mga kaguluhan sa harap ng mga autoridad. So ayun na nga ang kwento, no? So ang nakaloob na ibinahagi dito ay parang isang malalim na tula o kwento na nagpapahayag ng mga hamon at pagbabago na dinaranas ng isang tribo na tinatawag na Tibuli. Sa pangkalahatan, ito ay naglalarawan ng mga pagbabago sa kanilang pamumuhay at kung paano ito nakapekto sa kanilang mga tradisyon at kultura. Ang kwento ay nagsisimula sa isang usapan tungkol sa pagkawala ng mga unggoy
ng maaring tumutukoy sa pagkawala ng mga hayop sa kanilang kagubatan. Dahil siguro sa pagkasira ng kanilang tirahan, nagpapahiwatig ito ng pagkalbo ng kagubatan dahil sa mga gawain ng tao tulad ng pagtutruso. So ipinakita rin ng kwento dito ang pagbabago sa kanilang sistema ng pamamahala at batas sa pagdating ng mga dayuhan o Nikyofo. So nagkaroon ng mga korte at nagbabago ang kanilang pamamahala. Inilarawan din ang pagkawala ng kanilang lupa na agawin ng mga dayuhan. Sa kwento dito ay nagtatapos sa isang malungkot na tono na nagpapahiwatig na ang kanilang daigdig ay nagbago at hindi na nila ito maaring balikan. Nagpapahiwatig ito ng malalim na kalungkutan sa kanila at pangungulila sa kanilang dating pamumuhay. Sa kabuuan, ang teksto na ito ay isang malalim na pahayag ng mga hamon at pagbabago na dinaranas ng isang tribo dahil sa modernasyon at kolonisasyon. Dumayo naman tayo sa kwento ni Dibodo. Ihi, Dibodo, huwag kang umupo sa dulo ng sanga. Baka ka mahulog sa katinikan at kadamuhan. Baka ka mahulog sa mga baking at dahon. Uhu, Dibodo. Uhu, buko ng kawayan. O anak, huwag kang umiyak. Pupunta ako sa gubat, kukuha ako ng yanto. Pagdating ko sa bahay, lilinisin ko't pakikinisin. Titilad-tilarin, uhu, Dibodo. Kusa maninipis na piraso. Uhu, buko ng kawayan. Pagkatapos kong matilad-tilad, gagawa ako ng bitag para sa ibong pipit na humahapon sa puno ng gimit. Pagkahuli ko ng pipit, pahapunin ko sa sibi ng bahay. Paaalagaan ko sa mga bata. Uho, Dibodo. Uho, buko ng kawayan. Pag mamamatay ang pipit, lihawin ko sa gubat, hindi ko kakainin ang ulo. Iiwan ko sa aking ama, uho, Dibodo. Uho, buko ng kawayan. O, ayun na nga ang kwento ni Dibodo. So, sa nakaloob dito ng kwento, no, so, ang teksto ng ibinahagi dito ay parang isang tula o awit na nagpapahayag ng mga pang-araw-araw na gawain at mga tradisyon. Sa pangkalahatan, ito ay naglalarawan ng isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay marahil ay isang magulang ay nagbibigay ng payo at nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang anak. So, ang nakabahagi dito ay nagbibigay ng babala sa bata na huwag umupo sa dulo ng sanga dahil baka siya mahulog. Ito ay isang payo ng nagpapahiwatig ng pangangalaga at pag-alala sa kaligtasan ng bata. Sa susunod na bahagi dito ay naglalarawan ng isang gawin kung saan ang magulang ay pupunta sa gubat upang kumuha ng yantok. Isang uri ng kawayan, ito ay gagawing bitag para sa ibong pipit na magiging alaga ng mga bata. Sa huling bahagi naman ay binanggit na kung mamamatay ang pipit, ito ay ililibing sa gubat at ang ulo nito ay ibibigay sa ama ng bata. Ito ay maaring isang tradisyon o ritual na ginagawa bilang pangalang sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Sa kabuuan ng teksto ay napapahayag ng mga pang-araw-araw na gawain, mga tradisyon at mga aral na ibinabahagi ng isang magulang sa kanilang anak. Ito ay nagpapakita rin ng malasakit at pagmamahal ng isang magulang sa kanilang anak. So ayun na nga ang kwento ko. So maraming salamat sa inyong lahat.